Good day, everyone. So, our topic for today is all about choosing art activities. So, basically, this topic is all about how teachers choose the right activities para sa ilang mga students. So, let's start with the quote by Douglas and Jackie 2018, which is children's voices are amplified through their art and their expression provide windows in the things that matters most to them. So, ang but pasabot aning na quote is kanang ang art daw is the way para ang mga bata mo express sa ilang feelings or ilang mga gipang think. And also, sometimes ang mga bata dili sila ka-express sa ilang feelings through words. So that's why mag kanang murag ipaagi nila og drawing or like other art forms para ipakita ilang ideas ug mga experiences. And also kanipod kanang that's why art is a way para mas sabtan pod sa parents o sa teacher ang ilahang mga students or ilang mga anak. So now we will start sa types of art activities based on content and function. So art and culture based, the first one is the art and culture based theme. So some art activities are inspired by the works of other artists using the same technique, medium, or subject. So, sa kaning art and culture based theme, so ang kani jud ang ilang art activities ani kay inspired sa work sa mga artists or sa culture. And it can be done exactly as how artist does it, or it can be modified to different process and output. So kani nga sa inani nga activity is pwede nila kanang kapihon ang kanang ang artwork sa usa ka artist, ilang style, ilang technique, and ilang or kanang subjects sa artist, or pwede sila na ay usbon ato nga kanang part or kanang sa ilang process nga gihimo. For examples, kanay paghimo og kanang portrait inspired by Picasso style. So for kanang through this mas kanang maka-learn ang mga students sa different about sa different artists, art style, and cultural artworks. The next one is the integration in subject and content. So art is universal and transdisciplinary. We all know nga ang art is naa na bisag asa. And when we say transdisciplinary, is combining knowledge and ideas from different subjects. So some art activities are integrated into the other disciplines such as STEAM education, where students are challenged to create projects and apply their knowledge and skills to solve problems. So kanisan kanang integration of the other subject is mao ni ang kanang combining mga subject like science, math, or English. And also students, for example kani ang mga students can create kanang clay models of food sa science, which is nag-combine tag subject nga sa science and sa PE. So another subject another example ani is kanang sa PE nga naghimo siya yoga guide basic training. So sa kani is kanang sa yoga guide nagdrawing siya, nasuda nato dira ang art sa PE pod, which is ang yoga na kuan dira, and also naghimo siya dialogue nga makuan na to base sa mga sa basic language. So di ba kanang nagkuan siya, nag-combine siya kanang lain-lain nga subject. So the next one is the holiday and event theme. So kani during holidays and special occasions, students are able to connect their work to relevant experience through art activities. So sa kaniday sa holiday and event themes sad kay ang art activities kay gihimo jud ni kanang during mga na special events o celebrations sa school. For example ani is kanang Valentine's Day, di ba, maghimo matag mga cards nga ihatag nato sa atong parents. Mo na example sa holiday and event themes. So or another example, hapit na ang kanang kanang
Christmas party, di ba, mag-decorate man ta ceremony, mga example sa holiday and event themes ng mga activities or kanang maghimo ba to greetings card. So mo na ang sa holiday and event themes. So the next one is art as play. So as art teachers should not forget that even upper elementary students are still children too. So kani is important nga ma-remember sa teachers nga ang mga bata kay dapat mag-enjoy sa paghimo sa ilahang art activities. Kay kung puro ra sila activities nga naay mga standard, kay laayon ang bata sa ilahang sa art subject. So dapat ang activity nga ipahimo engaging ug ang mga bata gay malingaw sa ilahang buhat, mag-explore sila, magduwa sila, or kanang creative in their own, dili lang kay more on standards. So natay mga considerations in choosing art activities. So dapat kanang before mo pili ang teacher o activity, dapat ila-ilahon mo sa mga teachers ang iyang students. Dapat i-consider ang ilang edad, ilang interest, ilang creativity ug ilang fine motor skills. So ug kahibaw ang teacher sa level sa students, mas makahibaw siya kung unsang activity ang suitable ana para nga bata. So we have four considerations in art activities. The first one is the abstract and expressionist art activities. So kani nga activity is for kindergarten students who need extensive support. Abstract expressionist art are recommended because these motor skills, but if done right, can still create aesthetically pleasing outcome. So kani is kanang kanang kani kay suitable ni para sa kindergartens or sa mga beginners. Dili kailangan detailed ilahang drawing nga gihimo, kay for example kaning example ani finger painting, splatter painting, and stamping, which are kanang fun and enjoyable, and wala sila direction nga dapat sundo or why kanang definite right or wrong answer sa mga bata or ilang gibuhat. Ang main goal ra aning activity is kanang mag-explore sa mga materials and also ma-express sa bata ang ilang gusto nga buhaton. The next one is the impressionist and expressionist art activities. So kaning activities is kanisad nga activities kanang basa na lang niyo. So kaning activities kani para ni sa mga bata nga creative, daghan ay naay creative ideas pero dili sila murag lack sila sa kanang develop sa ilang drawing skills. Pero daghan sila kanang creative ideas na nahunhunan pero sa ilahang drawing is ara sila murag maglisod. Sometimes excited sila or paspas sila mo buhat, maong murag simple ra ilang buhat o murag rush tan-aw ang ilang gibuhat. Kani nga ilang work kay need pod kanang explaining the context for the audience para pod makasabot ang audience ug unsa about ilahang gidrawing ug kanang ma-appreciate sa mga audience ang meaning ug value given by the child. So pero bisan pa kanang makita pagyapon sa artwork ang ilahang imagination ug ilahang creativity. The next one is the realistic reproduction and technical activities. Sa kanipod nga activity is kaning para ni sa mga students nga nindot na kanang maayo na sila mo drawing, ya na sila fine motor skills. Kaning kaybaw na sila mo drawing or kanang sunod na kaayo nila ang gidrawing sa usa ka artist, or kanang realistic na kaayo ang kanang ilahang gidrawing na sunod na jud nila. For example ani is kaning landscape drawing, perspective drawing, and still life drawing kani para ni sa mga students nga maayo na mo drawing. The next one or the last one is the creative, imaginative, and thought-provoking activities. Sa kaning nga activity mao ni ang pinaka-highest level sa art activities kay gi-combine na dire ang creativity, imagination ug technical skills sa usa ka bata.
ang kuan ani students level kay baw na sila mag kanang hunahuna ug kanang own concept nila ug ma makita jud nato clearly or mapakita nila clearly ilahang mga artwork. So sometimes or kadalasan ani kanang ilang mga artworks kay naay kanang mga message o mga deeper meaning. Lastly is when planning for an activities, the teacher should carefully the student's placement in this area order to create an ideal flow in a chart. So kani nga kuan diri nga part diri is kanang in planning sa activities dapat kanang important ani is balance ang difficulty sa activity o kanang kuan siya easy ra siya maboard ang jud ang students pero kanang maglisod lisod pud murag ma-frustrate ang mga student. That's why dapat i-balance jud nato. So ang goal ani is to choose kanang an activity nga sakto sa ilahang level at para kanang kuan gani continue ilang pag-develop sa ilang creativity ug ilahang mga skills and kanang dapat suitable sa ilahang age. And that's all. And if you have any questions and clarifications, you can ask me. And that's all. Thank you.